tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Deuteronomio 7:6-9. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil inibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Inaalagaan tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ay inyong tagapangalaga. Iingatan tayo ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang ating kaluluwa. Ang unang aral para sa mga alagad ni Kristo ay ang katiyakan na hindi lamang tayo tinanggap ng Panginoon, kundi iingatan din niya tayo sa bawat sandali. Ang saklono natin ay buhat sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Siya na nag-iingat sa atin ay hindi matutulog, hindi iidlip ni matutulog man. Awit 37:3-6. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakikinangin niyang gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ipagkatiwala ang lahat kay Jesus. Ang pagtalikod sa sarili at pagpapasa ng ating krus ay pagwawaksi ng buhay ng sarili upang ang ating buong pagkatao ay ipagkatiwala natin kay Jesus. Huwag subukang lumaban ng mag-isa. Ibigay natin ang laban kay Jesus. Tayo ay kasama ni Jesus na napako sa krus. Hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Jesus ang nabubuhay sa atin. Ang buhay na ipinamumuhay natin ngayon ay araw-araw na pananampalataya kay Jesus na umibig sa atin at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Roma 4:20-25. Gayunman, si Abraham ay hindi nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Ngayon hindi lamang dahil sa kanya isinulat ang salitang sa kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa atin ang mga sumasampalataya sa kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Magtiwala sa kapangyarihan ni Jesus. Ilagay natin ang pagtitiwala sa kapangyarihan ni Jesus. Ito ay nasa kapangyarihan niya na ingatan. Ang ating pananampalataya ay dapat na nakatuon sa Diyos na pinakamakapangyarihan. Magagawa niya ang lahat ng mga dakilang bagay higit sa anumang magagawa natin sa ating sariling lakas. Panginoong Diyos, Ikaw ang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay.
Walang bagay na napakahirap sa iyo. Juan 14:12-14. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Kilalanin ang Ama at ang Anak. Nagkakaroon tayo ng katiyakan na iingatan ng Diyos ang ating ipinagkatiwala sa pamamagitan ng pagkilala at pananalig natin sa Kanya at sa Kanyang Anak. Ipahayag natin gaya ni Apostol Pablo, kilala ko ang aking sinampalatayanan, at ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa Kanya. Ang pagkakilala sa Ama at kay Jesus na Kanyang Anak ay buhay na walang hanggan. Ito ang espiritual na pakikipag-isa natin sa Diyos. Dahil sa buhay ni Jesus na nasa atin, ang kapangyarihan niya ang nag-iingat sa atin hanggang sa siya ay magbalik. Tayo ay tapat na iniingatan ng Diyos. Tayo ay pinili at iniibig ng Diyos, hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil siya ay tapat sa Kanyang salita. Ang Diyos ay hindi natutulog. Iniingatan niya tayo bawat sandali. Ang buhay ng mananampalataya ay hindi buhay na nag-iisa. Si Jesus ay kasama niya dahil nananahan sa Kanya. Tutuparin ng Diyos ang Kanyang mga pangako. Walang mahirap sa Diyos na gawin. Sa pananalig natin kay Jesus, binibigyan niya tayo ng kapangyarihang gumawa ng mga dakilang bagay sa Kanyang pangalan sa ikaluluwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa Kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.